Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito pag-usapan lang natin ng bahagya ang mga issues na dumaan ho sa Pilipinas. Ha? Alam nyo, isa sa mga dumadaang issue sa Pilipinas yung encounter ni parehong Bong. Si Senator Bong Revilla at si Colonel Bong Nebriha. Naku po, bibigay tayo ng opinion natin dito ha. Alam nyo naman dito sa ating channel na ito, lagi po nating fini-feature yung mga kamote na dumadaan sa busway. At dito sa channel na to, binabanatan natin at pinupuri naman po natin ang trabaho ng MMDA. Maging si Colonel Nebriha. Kaya lang alam nyo, medyo nagkaroon ng konting problema. Actually, nung napanood ko nga ito, sabi ko mali talaga. Sablay talaga yung nangyari. Sablay yung pagbanggit ng pangalan ng iisang senador, di ba? Kasi nga tama nga naman. Binanggit ka agad nang hindi man lang nabe-verify. At the same time, sabi ko nga, medyo may problema. Bakit kasi pinakawalan? Di ba So, ibig ba lang sabihin, meron pa rin pala palakasan in a way. Di ba Kasi sabi nga the law must apply to everyone. Ibig sabihin kasama yan sa ating batas, di ba? It must protect everyone and it must be applied to everyone ang batas. So wala dapat exemption yan unless there is a clause doon sa batas exempting yung mga certain people, di ba? Pero since it is a law and there's no exemption in the law, ibig sabihin dapat mag-apply to sa lahat. Ang problema, pinakawalan. Yun ang naging problema doon. At nagdepende lang sa sabi-sabi. Although, aminado naman si Nebriha na talagang meron siyang kasalanan. Di ba Panoorin natin to at magbigay tayo ng reaction natin dito sa issue na ito. Wala ako sa Quezon City. Yes, sir. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ako napapunta doon? sir, Now that you know, it's not my vehicle. yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Yan ang problema. You relied on information na nirelay lang sa'yo. Doon pa lang, sabi ko, sabit ka na. Pasensya ka na Colonel Nebriha, alam mo, idol kita sa mga bagay-bagay, di ba? Pero yung ganyan, medyo sablay yun, sir. Miss Lindenman, salamat po. You know why sablay? Kasi sana binerify nyo muna. O kaya, since narinig nyo sa telepono, sabi sa inyo ng tao nyo, sir, sabi ng driver kay Senator Bong Revilla ito. Kasi ang dahilan niya dito, hindi naman daw niya binanggit sa TV. Nagkataon lang habang nasa telepono siya, may mga TV crew. Okay? Pwede mo namang sabing, sigurado ka ba nandyan yun? I mean, you don't have to say kung sino yun. Kasi una-una, hindi pa verified di ba? Yun ang problema. So, binanggit mo na kaagad without even verifying kung sino yung nasa loob. Tropa ko, sir. Yes, So sir. based on hearsay, Sir, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention Paano pa yung mga maliliit natin mga Sir, wala kababayan? pong intention na sa akin kayo. Why will I do that? Bakit mo binanggit yung pangalan ko Sir, sa media? yun po, Sana nakakaradyo po ako. bine-verify niyo muna. Sir, that's Hindi, what I binanggit did. mo sa radio That's what I... Sir, di po ako Narinig ko yun. in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po niya. Sa radyo po pala, mas madali mas mabilis ang transmission nun. Sana, hindi na lang, una dapat meron kayong instruction. Di ba? May instruction kayo sa na wag mo na magbabanggit hanggang hindi confirm. Yung, alam naman po natin sa Pilipinas, perception is everything. Di ba? Dahil nga sa nangyaring yan, iisipin, nakikita ko na to Nakikita ko na. Alam nyo kung sino sumakay dito? Alam nyo kung sino? Yung mga dilaw at hindi ko nga alam. I know. Malinis naman ang puso ni Nebriha sa pagkakamali niya.
Pero ginamit ng mga dilaw ito, ginamit ng mga pinklawan ito, ginamit ito na para ibaba na naman ho si Bong Revilla. Alam naman po natin, si Bong Revilla ho ay isa sa pinakamalapit yan kay Gloria. Kaya nga sabi ko, hindi naman to lalaki sa totoo lang kung ito'y walang hinalong politika dito. Kasi nagsorry naman na Sinebriha, nagsorry MMDA na meron talagang pagkakamali sa part nila. Pero pag tiningnan mo sa Twitter o sa X, makikita mo na talagang dinidiin siya. Para bagang pinupolitika pa, dinadagdagan pa. Ulitin ko hindi ho Sinebriha, hindi ho MMDA na politika sa kanya. Pero yung mga tao, nadidinig ko yung kapitbahay. Umuungol. Hindi, alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paratang. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir, nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If it was a mistake... Elmer Legaspi, maraming salamat po. Oy, Randel, sagutin mo daw, kailan daw ba meet and greet? I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo, tao nagkakamali. And I apologize. Pero kung... You apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I have already apologized, Kano. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Ngayon, sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako na lang, di ako na lang po. But the buck ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ang ng commander I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ni senator. We have common friends. Wala po akong intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako na lang po. Ako na lang. That's part of my responsibility. Senator, That's my... ang decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend Colonel Lebriha pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at punot dulo. Una-una, itapes na may mga violations po kasi bakit naglilik yung pangalan ng mga nahuhuli, which is hindi naman po dapat. And second, kahit naman po sino na nag-name drop, hindi naman po dapat pinalilibre. Yun po yung policy namin. Actually, yan talaga ang pinakasablay dyan eh. Alam nyo, yan ang pinakasatingin ko sumablay dito si Sinebriha. Nakakalungkot kasi supposedly, di ba, medyo matapang na tao siya. Lagi niyang pinakikita sa video na parang matapang na hindi pa pwedeng, kasi ang driver ako ni ganito, di ba? Nakikita natin sa video yun, di ba? Yung mga nagdi-name drop, hinuhuli pa rin. Bakit this time ni-name drop si Senator Bong Revilla, pinakawalan niya? Alam mo, dito ka nadali, boss Sinebriha. Sa totoo lang, medyo nabuking tuloy na pag meron kang medyo sabi niya nga may common friends sila, baka isa yun sa mga reason kung bakit hinayaan niya. Kasi hinayaan yung dun kumalat kasi hinayaan sana kung right then and then tinikitan, 'di ba? Kinonfirm kung talaga bang kay Senator Bong Revilla yan. Di sana dun pa lang nalaman na yung totoo. Kasi tingnan nyo to ito yung balita ngayong araw na ito. Nagharap ang subitang MMDA enforcer at ang dalawang driver na ginamit ang pangalan ni Senador Bong Revilla para makadaan sa EDSA busway. Kasunod dyan, pagbabawalan na sa busway ang mga marked government vehicle. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Humarap na sa MMDA ang dalawang driver na gumamit di umano sa pangalan ni Senador Bong Revilla Jr. para makalusot sa EDSA busway kahapon. Tumanggi na ang MMDA na pangalanan... Si Boss Dada pala yun Ay sus, Ginoo.
Hindi pala. Akala ko si Boss Dada. Oy, Boss Dada, magpagaling ka. May sakit ka din daw. Gaya-gaya ka, ha? Ang dalawa, pero tinikitan sila at pinagbulta ng 5,000 piso para sa unang paglabag sa EDSA bus lane. Iniharap din ng dalawang driver sa MMDA enforcer na nanita sa kanila. Hindi na pinayagan ng MMDA na i-cover ng media ang tagpong yan. Pero natanong ng News 5 si MMDA Acting Chairman Romando Artes sa pagkakakilanlan ng may-ari ng mga sasakyan. Una niyang sagot kanina. Wala pa pong ibinigay na pangalan sa akin kung sino talaga yung may-ari at yan naman po ay isusulat naman namin sa LTO. In fact, dinidraft na po yung complaint para po makilala. Alam mo, dyan ako medyo nagtataka rin ho sa MMDA. Bakit parang ang bagal ho ng, di ba, as soon as sumurrender na yung driver, di ba, sumurrender na. So alam nyo na yung plate number. Hindi, it will take time pa po ba para lang malaman kung sino may-ari nung sasakyan? Di ba ho? Bakit hindi nyo ho i-reveal kung sino yung may-ari nung sasakyan? Wala ho ba kayong internet kayo ng LTO? Wala ho ba kayong direct line with the LTO? Dapat isang tawag. Sino ba may-ari nito? Malaman kaagad. Di ba parang medyo aabutin pa ba ho tayo ng 1 linggo para makapagpahinga yung issue bago mabuking? Hindi kasi para malaman ho talaga natin. Di ba? Yan naman hamon ni Senator Bong Revilla na malaman talaga kung sino ho yung may-ari. Matapang ho siyang sinasabi niyang hindi siya may-ari. Di maganda magkaalaman ho talaga. Kasi tama nga naman. Medyo, alam nyo naman, nangyari kay Senator Bong Revilla, nung panahon ng mga Aquino, talagang dinungisan. Alam mo yun kaya nakita ko sabi ko nga nung una, ino-observe ako, sabi ko, OA ba itong response ni Senator Bong Revilla? Hindi, diretsuhan tayo, di ba? OA ba ho yung response niya? Sa loob-loob ko hindi. Kung ikaw nakulong ng ilang taon dahil alam mong pinag-initan ka lang, tapos eventually ikaw ay nakalaya dahil alam mong ikaw ay inakwit ng korte dahil wala naman palang nakita, dahil nga lang ikaw ay pinag-initan ng administrasyon noon. Siyempre, as much as possible, poproteksyonan mo na yung iyong alam mo yon, iyong pangalan. Tapos sa isang traffic violation lang masisira ka. Sana nga kung may katotohanan, ang lakas na loob niyo, sinasabi niyang wala. At talaga nga namang, kasi ang dali naman malaman yan kung sa kanya yan Pakikita sa LTO, yung kung saan man nakano yan. Alam na kaagad Di ba ho? Madaling i-connect. Ngayon, bakit ang tagal-tagal para ma-connect ho natin kung sino talaga may-ari niyan? Pero ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na sa kanilang may-ari at boss ng dalawang driver. Tumanggi nang iharap ng MMDA sa media ang traffic. Isa pa yan, yung body cam. Actually, binadikos nga ni ni Revilla. Yung body cam na ginagamit supposedly ng MMDA, di ba? Sabi niya nga 60,000 ang quotation nyo. Alam mo? Sa totoo lang wala ang GoPro, wala 60,000. Magandang klase na ho yun So, asan yung body cam na supposedly? 'Di ba? Dapat to yun pa lang. Sabit na ho sila dun Traffic enforcer. Sinabi po ng enforcer na hindi niya naman personally nakita si Senator Revilla doon sa sasakyan. At even si Colonel Bong. So iyan kita nyo? Hindi pala nakita, ginamit lang. Malaking palpak ho ito, MMDA. Sayang ho yung sinimulan ninyo. Alam nyo, dahil sa pag-compromise ninyo, na pinakawalan ninyo yung isang taong nag-name drop, sumabit tuloy ho kayo ng matindi dito. Di ba? Isipin mo hindi nyo naman pala nakita. Tapos sinabi ng enforcer na nakita niya. Yun ang sinabi ng enforcer Nakita niya doon kay Nebriha, kaya naman si Nebriha lakas ng loob sabihin. Yung pala naman hindi. Nabudol din ho kayo? Alam nyo, dahil sa ganyan nyo, masisira po tuloy yung magandang ginagawa ng MMDA, yung entire MMDA. Dahil sa isang traffic enforcer na nagsinungaling.
Dapat to parusahan talaga yung yung nagsinungaling na yan kasi wala naman no siguro mga traffic enforcer na hindi makakakilala kay Senator Bong Revilla. Artista pa hindi lang senador yun. Ang bihira naman. Sinabi naman niya na hindi niya nakita na naandoon si Senator Revilla at nasa ibang lugar siya at the time. Una na Sabi dito, maganda yung sinabi niyo, pagiging unfair niya sa mga rider na nahuhuli niya na hindi nakasapatos ang cash rider pag basta parang dahil daw sa pagiging hindi patas ni Nibriha kaya tuloy nakakarma siya. Actually, ayoko man sabihin to Madam Miss Gwen Adiser, salamat po Ayoko man sabihin ito pero mukhang may punto yung isang nagsabi nito, yung si Batang 90s. Mukhang may punto siya. Dahil sa pagkompromiso ninyo dito sa issue na to, sumabit po tuloy kayo. Pa-shoutout kay Chelly Vera, who's listening while driving. Hello po, Chelly Vera. Ryzen X, maraming salamat po Thank you very much. Pag dito sa Amerika, parang makulay dito, Boss Randel. ring itinanggi ni Revilla na dumaan siya sa EDSA busway kahapon dahil nasa Cavite raw siya. Alam mo, kinonfirm ko ito. Bakit kanyo? Umaga nangyari to. Tapos meron akong kaibigan na ayoko na lang sabihin kung sino. Baka mamaya mapag-initan pa yun. Tinawagan ko po sa Senado. Sabi ko, nandiyan ba na umaga si Senator Bong Revilla? Ano mo sagot niya sa akin? Wala, kauuwi lang nila Ano meron? May party? Hindi, budget deliberation pala. Nirarush hanggang umaga. Madaling araw. So madaling salita, madaling araw po na yung mga senador na andun pa sa Senado. So imposible daw na by alas 9, alas 8 ng umaga, naandyan sa EDSA yung mga yon. Siguradong uuwi na yung mga yon. From Senate to Cavite, hindi naman dadaan na Mandaluyong. At hindi magliliwaliw ng ganong oras. Kasi nga, pagod na. Buong umaga daw, nandun silang lahat, yung mga senador na inaayos yung budget. Ganun ba? Sabi ko, talagang malabo. So, ang pwede na lang posibleng mangyari niyan, tauhan niya ito. Kaya nga, nung sinabi ko, di ba, na hinahamon ko na nga MMDA, bakit hindi ilabas kung sino talaga may ari? Malalaman naman kung may connection talaga kay Senator Bong Revilla. Kasi, una-una, masama ho ito. This is not good. Using the name of a senator para lang makapuslit sa... alam naman po natin ng mga kamote sa kalsada. Lahat ho ata ng general tatawagan na Kaibigan ko si general O kilala mo si Kernel. Si Kernel, ganyan. Hindi pa ho ba tayo nadala dyan sa mga ganyan? Bata ako ni secretary, assistant secretary. The mere fact, the mere fact na may ganyan, isa lang ibig sabihin yan, na pinagbibigyan pa rin po natin yung mga VIP sa Pilipinas. Yan ang masakit na katotohanan. Tama talaga yung sinabi ng isa nating banateros dito. Pag rider, simpleng rider, wala ho tayong patawad. Okay. Tama naman po yun. Huwag ho natin patawarin. Pero ang problema, pag meron ng mga pangalan na bitbit, depende sa ganda ng kotse, depende sa blinker, depende sa sinong pangalan ng babanggitin, tila meron pa rin tayong kulturang palakasan. Diba? Ganun na Ganun na talagang katotohanan. Meron pa rin ho tayong palakasang nangyayari sa Pilipinas. Kaya tuloy, nadadali ho tayo ng ganito. Yun ang problema. Ang mga oras na iyon na ipaalam na sa senador ang pangalan ng dalawang driver na gumamit sa kanyang pangalan. Ayon kay Revilla, hahayaan na lang niya ang MMDA na magpursige ng kaukulang legal na aksyon laban sa dalawa.
Maging si dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Ko, balak ding magsampa ng reklamo sa isa pang driver na gumamit daw sa kanyang pangalan para makadaan sa EDSA busway kahapon. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa MMDA. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ito makikita niyo ito. Alam niyo ba yung number 8, 7, 5, 6, pwedeng orderin yan sa Lazada? Oo. Kasi, alam nyo ho ba na hindi na nag-i-issue ang LTO ng ganyan? Alam ko, tumigil na yan eh. Meron ako isang kakilalang congressman na tumigil na ho yung kasi tinanong ko sa kanya eh. Sabi ko, bakit bagong congressman ito? Sabi ko sa kanya, bagong congressman ka na, magpapalit ka na ng 8 Taray mo ginanong ko. Sabi niya, hindi, wala na yan. Wala na sa LTO daw yung mga 8-8 na yan. Talaga? Bakit na dami ko nakikita sa karsada? Sabi niya, sa Lazada meron yan. Talaga ba? Makabili nga. Joke lang. Totoo, di ba? So sabi ko, may laking problema natin. Bakit may ganito? Malamang sa malamang, di ba? Malamang sa malamang, hindi lamang po sa busway ginagamit yan. Baka sa coding ginagamit po din yan, yung 8-8 na yan, di ba? Kita nyo yung baluktot na meron tayo sa kultura sa Pilipinas. Di ba? Baluktot na baluktot eh. Para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver. Natanong ko rin si Artes kung nangamba ba siya sa banta ni Revilla na bawiin ang pondo ng MMDA. Kung tatanungin niyo po ako dahil na-threaten ako, na i-recall yung budget, hindi po. Handa po akong i-defend yung budget namin. Pag tama po ang tao namin, tinatayuan ko. Ipinaglalaban ko. Kaya lang maliho eh. Anong gagawin natin? Hindi, sa tingin ko naman hindi na aabot sa ganun yan. Ewan ko kung aabot pa sa ganun yan. Pero actually, ang malaking problema ko dito, yung camera, di ba? Bakit asa na ho yung sinasabing may camera kayo na 60,000 each yung sinasabi ni Senator Bong Revilla? Bakit walang gamit yung mga tauhan ninyo? O kung kulang man, at least yung nandoon sa busway ang merong gumagamit. Sana ho magamit ho talaga. 'Di ba ho? Ma-justify nyo bakit walang camera yung tauhan ninyo. Yun lang ho yun. Labag ang kinakaharap ni Debriha, ang Data Privacy Act, hindi pag-validate sa impormasyon ng kanyang tauhan at pagpayag sa pagdaan ng mga sasakyan na hindi exempted sa busway. Hindi pa masabi sa ngayon. Yun eh. Dalawa talaga ang nakita ko sa isang balita. Actually, 3 eh. Pero ang natandaan ko lang itong dalawa. Una, yung pagpayag kahit hindi naman po dapat. Di ba ho? Tandaan natin, Congressman, Senator, hindi ho yan exempted sa busway. Only the Senate President and the Speaker of the House. Chief Justice, yun lang, Vice President and the President. So 5 lang ho yun. Yun lamang po ang pwedeng gumamit ng busway. So yung pagpayag ni Debriha dito, sabit. Isa yon. Pangalawa, tama nga naman yun sa data privacy unless guilty. Wala naman ho talaga. Kahit nga ho yung guilty, tinatago pa yung pangalan eh. Actually, di ba, kahit yung kay Gadget Addict, pag naglalabas siya ng video, talagang biniblur niya pa. Hindi ko alam kung mahilig sa Japanese to si ano. Pero biniblur niya yung pagmumuka. Kasi nga, privacy pa rin kahit ba nahuli na. But this time, sumablay ho talaga. Bakit Bakit nabulgar? Di ba? Yun ang sinasabi. Yun na nga, nabulgar na, hindi pa guilty. Doon ng MMDA ang ibang parusang maaaring ipataw kay Debriha. Aabutin ng 2 linggo bago ilabas ng ahensya ang resulta ng investigasyon. Kasunod naman ng insidente, simula sa Lunes, pagbabawalan na rin sa EDSA busway ang mga sasakyan na may red plate at clearly marked government vehicles. Ang papayagan lang bukod sa bus carousel ay mga emergency at police vehicle, pati service units para sa EDSA busway project. Nilinaw din ng DOTR na tanging convoy ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ang exempted na gumamit sa EDSA bus lane. Kaya maging gabinete ng Pangulo, hindi na rin papayagan sa busway.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ako? Ewan ko. Kayo ho ba ay... Hindi ko nga alam kung tama ba na hindi pinangalanan yung enforcer. Kasi ang sinasabi ho ni Briha parang the buck ends with me, parang ganun. Ang tanong ho ba dahil ho ba sa nangyari na yan, talaga ho bang ipapatupad nyo na yan? O isa na naman ho itong pang-press release lang? Kaya nyo ho ba talagang pigilan ng mga sekretary? Paano kung dumaan si Remulla dyan? Paano kung dumaan si Abalos dyan? Yung totoo. Sabi naman nito isa, saludo pa rin ako kay Briha. He took all the blame. Yung part na yan, saludo ako dyan. Okay ako dyan. Sa sinabi niyang the buck ends with me, okay ako dun. Pero dapat talaga ho. Alam nyo, eto sa MMDA, ewan ko kung sakop nyo ho ito o sakop ng DTI. Pero dapat i-check nyo sa Lazada. Sa Lazada, sa Shopee, nagbebenta ho sila ng mga plaka dyan na 8. Baka siguro 7 din. Pero tingnan niyo, nagbebenta ho sila dyan. So alamin nyo ho kung yan ho ba legit o hindi. Ha? Okay? Ito naman patungkol dito sa sabi may plano daw ng impeachment. Naku po, tingnan ho natin ha. Intriga lang at fake news. Yan ang iginiit ng liderato ng Kamara sa plano raw na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Samantala sa isang panayam, muling ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Intriga lang. Ganito inilarawan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang bali-balitang impeachment o pagpapatalsik ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Nakausap na raw mismo ni Tulfo ang party leaders hanggang kay House Speaker Martin Romualdez. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Wala hindi yan natakel, walang pinag-usapan. At saka baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino man yan. Of Congress. Sa panayam ng programang Storycon ng One News kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibinunyag niyang may naririnig siyang nag-uusap na patatalsikin ang pangalawang Pangulo. Alam mo, ngayon, todo deny sila. Pasensya na sa Kamara, todo deny kayo dito sa sinasabi nitong pinagtanggol nyo. Di ba? Pinagtanggol nyo itong aling to No less than ang anak ng ating Pangulo, pinagtanggol ho ito. Tapos ngayon, itong babae na ito, minamarites kayo. Pambihira So alam nyo na. Alam nyo na kung sino talaga pampagulo dyan. Kasi ngayon, dinideny nyo na there is an impeachment plan kay BP Sara. Kasi alam mo, di ba sinabi ko na sa inyo ito noong una pa lang. Bago pa nagsalita bago pa nagsalita ito, sinabi ko na sa inyo that there is a plan brewing na for impeachment kay BP Sara. Bakit? Kasi until na nandyan siya, there would be threat against the president. I'm not saying na galing kay Pangulo yung yung impeachment. Hindi, I don't think so. I think it's more on do sa mga bata niya sa baba na gustong sumipsip, gustong lumakas at manatili sa kapangyarihan etong mga supposedly susunod. Ay, di ba? Sinabi na natin yan Tapos
biglang nagsalita ho ito. Kasi sasabihin ninyo, Marites lang yan, fake news. O kasi kayo, tanggol kayo ng tanggol dito sa nakakadinig na ito. Ano kayo napapakinggan nito? May damonyo kayang bumubulong dito? May mga maritesan, mga chismis dito okay. na baka merong mag-file ng inaantay na lang yung complaint. I don't know where Kong Castro got it, kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan nanggaling yon. Fake news naman ang tawag ni House Majority Leader Manix Dalipe sa lumutang na issue. Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pagtitiyak ng Kamara, kung sakaling may mag-file ng impeachment laban kay VP Sara, bubusisiin itong maigi. Kung nandoon ba yung mga ingredients na violation of the Constitution, treason. Tama naman yung sinasabi nito ni Congressman Erwin Tulfo. Tama naman. Wala namang, as of now, wala. There is no, para masasabi natin, pwedeng gamitin to impeach VP Sara. Pero ang problema ko ito yung ang kwentong out of nothing nagawa ng kwento tulad nung sa confidential funds. Di ba? Una-una, wala namang issue talaga doon sa confidential funds na yun. Bakit? Una-una, the confidential funds na tinransfer sa kanya, galing naman sa opisina ng presidente yon. So somehow, may basbas ng presidente yon. Pero parang bakit biglang naging issue? Ibig sabihin, there is no anything wrong do sa part na yon, pero ba't nagkaroon ng issue? Because may mga sumalsal ng balita. Etong paghingi niya ng confidential fund na bago. Wala naman nung problema supposedly niya nung una. Hanggang eventually, siguro napikon si Tambaloslos, nagkaroon ng issue. So ganito rin ang tingin ko pagdating ko sa impeachment. Ngayon, wala pa. Pero pagka talagang medyo uminit, baka maimbentuhan na naman ako ano-ano yan si VP Sara Duterte. Naku. Magkayong ganyan. Yung loss of public trust, kung may mga ganon. Pero kung wala namang ganon, then we will just, then Congress will just throw it away, will not entertain it. Nag-ugat ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential. Kita nyo na? Yun ang ugat nun Yung paglipat ng mula sa OP to Vice President sa opisina ng OVP, di ba? Yun yung ugat talaga ng issue dyan. Sandali. Galing sa Office of the President dyan. Bakit bigla naging issue ngayon? Don't tell me kasangkot ang Office of the President dito. Di maganda yung ginagawa ninyo. Tahimik pa naman ni Pangulong Marcos, tapos diretso lang kayo. Funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang may naghain ng petisyon sa Korte Suprema para kwestiyonin ang legalidad ng paglipat ng pondo. Ang kaalyado ni VP Sara na si Attorney Harry Roque agad ding dumipensa. Yun ang kanila magiging basehan. Di kailangan impeach din rin nagbigay. Hindi lang yung tumanggap. Nako. Imposible yan. That is impossible. So, pero alam niyo naman yung mga makaliwang yan, kahit ano para mapapansin, ay ang tingin ko naman po, walang mangyayari dyan. Nako. Medyo baka magkakamali ka dyan, Roque, dahil yung sinasabi mo walang mangyayari. Actually, hindi natin maisip talaga Totoo, alam nyo, wala nakaisip nito na eventually matitibag ang unit team, di ba? Akala natin matibay yun, pero ngayon kitang-kita na natin ng
paghihiwalay ng unit team. Tuloy-tuloy din ang pagtatanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak na si VP Sara. Giit niya, politika ang dahilan ng lahat ng issue. Halata raw na pumoporma na ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Romualdez para sa 2028 presidential elections. Nagpo-posturing ito. They want continuity. Nako po, patay tayo dyan. From the Marcos to the Romualdez as Nako? president. Ito nga si Speaker. Nako? Posturing. Kung ang dating Pangulo ang tatanungin, ayaw na niyang tumakbong presidente. Nako, ayun na, posturing. Continuity, di ba? Actually, simula pa lang nung panunungkulan ni Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo yan. Ang plano was Marcos, Romualdez, kasi hindi pa pwede yung anak. Diba? Dahil masyado pang bata. Tapos eventually, supposedly si Amy, tapos yung anak. Para tuloy-tuloy ang Marcos reign. Lupit, ano? Kayo, kung kayo ipayag sa ganyan, edi tanggalin na ho natin ang mga Duterte. Naku po. Pero ako, ito, ano ang sinabi ni Pangulong Duterte? Mensahe niya kay kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya, "Huwag ka na lang tumakbo." Tingnan niyo, ha? Si VP Sara. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Naku po, patay tayo dyan. Sama naman nun, sabi. Mr. President, huwag nyo naman kaming pabayaan. Alam ko namang hindi nyo kayang tiisin ng mga Pilipino. Sabi niya, huwag na. Huwag ka na tumakbo. Bayaan mo na ang bansang Pilipinas. Gusto ko tuloy sabihin, ikaw kasi Madam BP. Hindi, alam mo, minsan tuloy na natetempt akong sabihin to. Pero ayoko na talagang sabihin. Pero pwede ko ba sabihin? Natetempt talaga akong sabihin to. Pero sabihin ko na nga. Roy Apana, salamat po. Natetempt tuloy ako sabihin na kasi ikaw, Madam BP Sara Duterte. Kung hindi ka sana nagpabudol, hindi, yun talaga gusto kong sabihin. Sa totoo lang, kung hindi ka sana nagpabutol dyan sa unit team, ngayon, hirap na hirap tayo ngayon sa ganitong sitwasyon. Bakit? Wala na. may nagsabi pa nga sa akin kasi parang may nagtatanong sa akin. Sabi ko, hindi ko talaga alam po. Kasi hindi naman ako involved sa any. Sa totoo lang ngayon, wala po akong involvement to any person. Tayo ay opinion lang tayo, react lang tayo na react. Pero wala ho tayo involvement to any particular party or politician. Kahit to kay Pangulong Duterte, hindi na ho naman tayo masyado nagkikita. Nagkita lang kami because of the helmet. Yun lang, wala naman po. May nagsabi nga sa akin sa tingin mo, tatagal tong administrasyon na to? Sabi ko, hindi ko alam Pero kasi may mga nagbabanggit, 2 years, ganyan. Tapos sabi sa akin nung isa, alam mo, pag aantayin pa ang 2 years, baka mas lalo ng imposible. Sabi ko, bakit naman? Ngayon pa nga lang 1 year, ang laki na nalilikom na pera. Yung kapangyarihan talagang unti-unti nang bumabagsak. Diba? I mean, yung haligi, sino ho ba yun? Sila Gloria. Kasi tandaan ninyo, kung yung iba, mga DDS, alam yung 2 years. Ano ho ba yung 2 years na yun? 2 years kung sakaling ma-impeach ang Pangulo, ang papalit yung Vice President, tapos yung Vice President na 4 years na magtatagal, maaari pang tumakbo. Kasi after 2 years yun. Ganun yung nangyari, di ba, kay Gloria? After 2 years.
Kaya maraming haka-haka na lumalabas na maybe after 2 years saka gagalaw. Okay? Pero sabi sa ito another perspective from another man na nakausap ko. Sabi niya, alam mo, kung ang mga Duterte supporter alam yung 2 years, sa tingin mo ba hindi alam ng kampo ni Romualdez yan 2 years? Naturalmente, alam din ho nila yan. So, kaya nga ngayon, hindi na nila pinapaabot in 2 years yung kapangyarihan na supposedly magpapabagsak sa Marcos administration. And aside from that, nalilikom na ho yung pera ng todo-todo. So ano ibig sabihin? Hindi na nila paabutin ng 2 years para mapabagsak ang kampo ng mga Duterte. Hindi na nila paabutin ng 2 years na wala silang naipon. Naiintindihan niyo ibig sabihin? So ibig sabihin po, kung yung mga Duterte supporter alam yung 2 years, quote-unquote 2 years, alam din po yan ng kalaban. So gagawa na sila ng move. Kaya nga ngayon, pansinin ninyo, grabe yung galaw. Ano ho yung galaw na yun? Para pilayin ho ang mga kasamahan ni VP Sara Duterte. Hindi ko nga alam Eto hindi ko alam kung kasama dyan pati yung kay Revilla. Kasi si Revilla ho ay ito ang isa sa mga pinaka-loyal na tao ni Gloria. To the point na nagpakulong siya dahil ayaw niyang ilaglag ang tao ni Gloria. Naalala nyo? Ang tao ni Gloria no na si Chief Justice, 'di ba? Ayaw niyang bumigay. Hindi ho bumoto si Bong Revilla dito against kay Chief Justice na ini-impeach nila. Hindi ho 'yun bumigay. Pati ho si Jinggoy. Hanggang kaduluduluhan, they became loyal. Ano nangyari? Nadali sila. Kaya nga ngayon, isa sa bata ni talaga masasabi natin ni Gloria, itong si Senator Bong. Hindi ko ho alam kung itong sa MMDA issue. Again, it's not the MMDA. Maybe just the people, yung driver, kung ito'y kasama sa political plan. Tandaan nyo, ang propaganda, magaling ho yan. Magaling hong dumiskarte ang mga propagandist. They would really create scenario wherein ma-justify yung pagpapabagsak sa ilang mga tao. Remember, remember, may Senate na election na darating. And ano ba sinabi ko sa inyo paulit-ulit? Di ba? They would try their best na mailagay ang mga tauhan nila to remove all the supporter of the Duterte in the Senate. That's what they're trying to do. Pasok uli si De Lima at yung ibang mga kaalyado nila. O kahit nga yung mga dilaw na hindi na nila kaalyado, ipapasok nila para matanggal ho ang mga Duterte sa Senado. Kaya feeling ko, ang kanilang strategy ngayon, pabahuin ang imahe ng mga Duterte, pasiraan ho ang imahe ng mga Gloria. Kasi yun that's the too powerful ngayon na maaaring makalaban. So yung dalawa na yun. Sino ho ang mga kasama doon? Kasama ho doon si Senator Bong Revilla. Diba ho? And alam nyo, sa mga ganyang galawan, sanay ho ang kalaban dyan. Tandaan ninyo, money can buy everything. Especially the media. Kayang-kaya ho yan. Diba? Nakakalungkot. Sana this is just na sinasabi ni Pangulong Duterte na huwag ka nang tumakbo. Yan ang sinabi niya sa anak niya. Huwag ka nang tumakbo. Bahala na sila sa Pilipinas. Huwag naman. Totoo lang. Kaya nakakatakot. Ako, sabi ko nga sa inyo, ikakampanya na ho natin yung mga malalapit sa kasi feeling ko ito talaga direksyon nila.
Yung impeachment, huwag na tayo maglokohan. Hanggang nandyan si VP Sara Duterte, it will be a threat to them. Maniwala kay sa akin. So, kailangan matanggal ho yan. Kailangan ho ma-remove ho si VP Sara Duterte. Tandaan nyo, bata niya si bata nila si Subiri. Diba? Grabe ho, sumipsip yun. Hanggang nandyan ho si Subiri, sigurado ho, kailangan nang ma-replace ho itong si VP Sara Duterte. Yan ang talaga, sa tingin ko plano ho nila. And how are they gonna do that? They have to have their own people sa Senate. Sa Congress, wala nang problema yan. Yung mga congressman. Mga zombie na ho yan kay Romualdez. Yung mga, zombie na ho yan kay Romualdez. Kaya, ito, tinan niyo na to, panoorin niyo to. Maninindigan at tatayong mag-isa. Yan ang posisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyayaring paglipat ng mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na nasa Kamara sa ibang partido. Si Hannah Jane Sad. Sabi tuloy nito isa, napaisip tuloy ako, daming senador, bakit si Bong Revilla pa? Alam nyo kasi, kahit yung iba sa inyo medyo naloko na nung mga, nabahiran yung pag-iisip nyo kay Senator Bong Revilla dahil nakulong, di ba? If there is one thing about Senator Bong Revilla, he is loyal to his kaalyado at hindi siya nabibili. Kasi tandaan niyo, lahat nagbaligtaran nun. Kasi ganoon naman ang gobyerno Kung sino nakaupo, magbabaligtaran lahat. Isa sa mga hindi bumaligtad, itong si Bong Revilla. Kaya napag-initan to. Hindi siya bumaligtad Kaya pinag-initan siya. Ngayon, sigurado ko, alam yan sa kasaysayan ng mga politiko na ito si Bong Revilla malapit sa mga Gloria. Kaya mukhang, basang-basa ko yung ginagawa nila Hindi ko sinasabing may kinalaman ng MMDA, Wala. I hope. Pero, it's pretty obvious na sinasakyan ito para ho talagang ibagsak ho si Senator Bong Revilla. Kasi ang linaw na ang linaw na hindi kanya yung sasakyan, hindi driver niya, wala siya doon. Ang linaw. Pero bakit pinalalabas pa nung iba, abusado daw siya? Taka ka ba? Fake news nga So magbabalita. Sa usapin ng demokrasya, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi ito masasabing demokrasya kung walang pagtutol. Ito ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa, kasama si Pastor Apollo Siquibloy sa SMNI nitong 15 ng Nobyembre. Matapos ang sunod-sunod na pagkalas sa mga miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban na pinamumunuan nito. Wala naman nagsasalita against ninyo. Naglipatan na kayo lahat PDP, walang naiwan. So, maski mag-isa ako. Even if I stand alone, whether it is really nagustuhan ng tao o hindi, in a democracy, there must be dissent. Without dissent, there is no democracy. If you are not allowed to disagree, there is no democracy, period. Maski anong political science pag-aralan mo dyan. Maliban sa hindi tapat at walang prinsipyo, takot na mawalan ng proyekto ang dahilan kung bakit nagsilipat ang mga ito ng partido ayon sa dating Pangulong Duterte. Mayor, naubos na yung sa PDP na under sa iyong party. Is it because takot sila na mawalan ng project? Wala kang project. Sweldo lang sila. So para silang sweldado lang nakaupo doon. Wala silang maibigay doon sa constituency first district. Mayor, eskwelahan, mayor, congressman, eskwelahan, congressman, walang basketball court. Na yung pangalan nila nandun, donated by congressman, basketball court. Yeah? Walang ganun yari Yung tubig namin dito,
Hindi ka makahingi doon. Kaya ang nagko-control, itong mag-isang speaker. So it's not really loyalty, it's just for convenience. No. So sinabi mong you cannot rule without yung prinsipyo. Yung sa iyo ngayon, prinsipyo. Meron o wala, you have to stand on your ako nakaintindi ako. values. Yung lahat ng PDP, wala nang naiwan eh. Except yung anak ko, pati I think Ongab. Kasi kapartido ko dito eh. Ang talaga nagpaiwan. 2, 3. Marami kaming PDP noon, lalo nang naging presidente ako. 120. Lahat naglipatan ng PDP. Ang PDP noon walang ni isang membro. Si Senator Pimentel, ako pati, kukunti lang kami. Hindi kami mag-abot ng isang daan. Kung na-presidente ako, lipatan lahat dito kay presidente na. Maraming PDP. Ganon. Ngayon, hindi na ako presidente. May bago na. Mga Marcos na, Romualdez. Magpipinsan yan eh. Si Romualdez, pinsan niya si Marcos. Kasi ang nanay niya, Romualdez man, si Imelda. Nabanggit din ng dating Pangulo na bilang Ano, naintindihan nyo? O baka yung ungol lang ni Kibuloy naintindihan nyo? Okay, ganun. Kaya hindi natin nilalait yung ungol niya. Ang cute lang eh. Sabi nung iba, dapat i-minimute yung mic niya. Hindi, kailangan nun. Minsan kailangan ng pagsang-ayon. Para alam mo talaga nakikinig yung kausap mo. Kaya kailangan na, Hindi, tama naman si Pastor Kibuloy. Sabi niya, dahil ba dun sa project, kaya kasi ganyan naman talaga sa Kamara, di ba? Sinabi ko na sa inyong paulit-ulit yan, yung mga congressman dyan, kung sino speaker, dun sila sisip-sip ng todo. Para meron silang project. At syempre, pag may project sila, alam na pag may project, di ba? 40%. At the same time, may lalagay pa, mapapaskill pa yung mga pangalan nila doon sa distrito nila. Tama na, nalo na sila. Tama, mali. Yan talaga ang purpose niyan, kaya halos dilaan nila puwet ni Romualdez. Miss Linda man, salamat po. Totoo. Yan talaga yan. Kaya nga wala tayong magagawa. Kaya dati, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, naglipatan lahat sa PDP. Sinasang-ayunan ko rin sarili ko. Bakit ba? Tapos, nung hindi na presidente, ngayon naglipatan na sa kampo ni Romualdez. Tama, mali. Yan talaga nangyayari ho dyan. Kitang-kita na ho natin yung pagsipsip nitong mga kongresista. Iniwan na si Pangulong Duterte. Sinabi, alam mo, noong una pa lang, marami ng haka-haka. Hindi lang sila bumibitaw noon kasi nandiyan si Sara Duterte. Pero nung binanata na ho si Sara Duterte, isa-isa ho nang nag-aalisan. Ang mga politiko kasi natin, wala ho mga prinsipyo yan. Pera-pera lang ho talaga yung mga yan. Project lang ho talaga katapat ng mga animal na yan. Pero antayin ninyo. Sabi nga, small but terrible. Ating mayor ng Davao City ay may sarili itong proyekto at hindi naghangad ng anumang proyekto mula sa Kongreso. I enjoy it. Wala akong project binibigay ng congressman. Yung project ko sa siyudad lang. Ang mayor may project man, may pera man ang siyudad. So may sarili akong I never crave for any other project na galing sa Congress. Kung magbigay sila, well, Doresa was a very good congressman. Garcia is, patay na eh. Was just kasi hindi na siya congressman.
Maswerte tayo sa Davao. Yung 3 districts congressman natin, so, hindi corrupt. Matatandaan una ng inihayag ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Deputy Secretary General of Mindanao ng PDP Laban, na mula 65 na miyembro nang magsimula ang 19 Congress. Ngayon ay nasa 15 na lamang ang nananatiling miyembro ng PDP Laban na nasa Kamara. Samantala sa kabila na naging pagkalas ng mga kongresista sa PDP ay hinangaan naman ni dating Pangulong Duterte si Senator Amy Marcos sa paninindigan nito para sa kanya na itinuturing siyang kaibigan. Nung pumutok ito, sabi niya, I stand with the Duterte. Kasi outside of the Colombo yun siya. Kasi hindi siya magkaintindihan sa bayaw niya. Sabi niya, pati ito si Romualdez. Sabi niya, one good friend is worth more than 100 relatives. Tama mo yun? You are his good friend now. Ako, I appreciate Amy for in a way, in the past, nagsama ma rin kami. At ako, personally, mas maganda nga next election, ako lang ang PDP and I will magpatakbo ang mga tao na Pilipino na mauutak na. We are with you, Mayor. Magbigay ako ng hate. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, kung tatanggapin ninyo, mamimili ako bata na may mga prinsipyo. Bata lang pala. Walang prinsipyo din. Ako, Mayor! Ready akong tumakbo! Sa Japan! Hindi, joke lang po. Anyway, maganda po yung sinabi ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo, medyo dinidiin si Nikki Buloy si Senator Amy, pero sumegway bigla si si PRRD. Napansin niyo yan? Basta, wala akong masabi. Basta, ako, I am not really in favor of rejoining with Amy Marcos. Is the same, sabi nga Hindi ako magpapabudol. Kayo, kung gusto niyo magpabudol, bahala kayo sa buhay niyo. Pero kung same, naku po, wag na. Kayo na lang. Nabudol na tayo, papaulit pa. Hindi naman natin araw-arawin, di ba? Ako, marami akong nakikitang magagaling na bata. Siyempre, given na ho si Isko. Kita naman ho natin yan. Given na ho yan. Ito, meron akong ipapaano sa inyo, ha. Meron akong ipapakita sa inyo. Kayo na lang kung bahalang humusga kung ito ay okay ba o hindi, ha? Okay? Kasi natuwa ako ng konting bahagya dito. Bahagya lang naman, ha? Ay, sandali, hindi ko na ilagay. Ito. Matuto siyang lumispeto. Gumalang siya. Ito, di ba? Sinabi nilang dilawan ito, ganyan-ganyan. Pero alam mo, medyo nagustuhan ko yung banat niya dito. Kasi alam naman po natin, si Mayor Vico, lagi ho yung ang isang akusasyon sa kanya, parang mama's boy, di ba? Meron pa nga naglalabasang picture na yakap niya yung kanyang ina at parang pinalalabas na walang yag balls, ika nga. Dito to, yan ang sinasabi sa kanya. Pero alam mo, nung napanood ko to, sabi ko, ay, gusto ko itong i-feature. Kasi maayos yung banat niya dito. Sabi ko, dito mo makikita na bata itong tao na ito, pero parang may future. Para sa akin po, you may disagree with me. It's up to you. But sa akin, nakita ko kasi yung niya dito yung paninindigan niya. At nakita ko din sa galaw niya sa Pasig. Although, I'm not saying na siya ba'y pang national na, hindi ko sinasabi yon. Pero may nakikita ako maganda dito sa tao na ito. Autoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local government of Pasig. Nag-init ang ulo at naggalit si Mayor Vico Sotto matapos makarating sa kanya ang report ng ginawa ng bagong halal na kapitan ng Barangay de la Paz. Sinabi umano ni Chairman-elect Acaw Romualdez na kailangan muna siyang timbrehan ng TPMO o ng Traffic and Parking Management Office sa operasyon na gagawin sa kanilang barangay at sinugod pa umano nito ang mga enforcer.
Diin ni Mayor, hindi uubra ang walang respeto sa mga kawani ng gobyerno at sa lokal na pamahalaan. May kapitan, nandito tayo sa Barangay de la Paz. Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Akaw, ganyan na kaagad yung ginagawa. Biro mo nagsabi sa TPMO natin, sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de la Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya, kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman ng mukha niyan, first day pa lang, ganyan na. Grabe, ha? CCS or no CC, maraming salamat, ha? Sabi doon, Sir, bili ka po ng elderberry. Oy, ano yun? Antioxidant. Take 2 tablet once a day. Tanggal lahat na nararamdaman mo hanggang umuwi. Naku, kahit po yung pagmamahal ko sa inyo, matatanggal. Ano naman kaya yung elderberry? Saan makakabili niyan? Meron ba yan sa Walgreens? Anyway, alam mo, kasi ito ang nangyari. Merong isang kapitan na yabang-yabangan dito sa Pasig. Sabi nitong kapitan, pag ang mag-ooperate kayo sa aking barangay, kailangan mag-aabiso kayo sa akin. Bakit, kapitan? May kita ka ho ba dyan? Diretsuhan na ho tayo, Kap. Kasi alam naman natin yung ibang mga kapitan, di ba, napapanood natin yan dun sa kay Gadget Addict minsan, o kahit dun sa mga nung nagki-clearing pause ni Briha noon, di ba? Ang dami natin nakikita ang ganyan eh. Yung si kapitan ng meron siyang mga pasingilan sa mga magpaparada ng mga sasakyan o kaya gagamit ng karsada, nag-e-extend ng mga bahay. Sa barangay lang, solve ka na. Kasi protektado ka ni barangay captain. Ikaw ba, barangay captain? Kaya mo gustong paabisuhan muna sa'yo bago mo mag-operate itong City Hall. Meron ka hubang kita? Ako'y nagtatanong lang, ha? Ba't kailangan mag-abiso sa'yo? Sino ka? Hindi, totoo. Sino ka ba? Bakit kailangan umabiso muna sa'yo? Ha? Mag-mayor ka muna. Tandaan mo, nasa ilalim ka ng local government ng Pasig. Huwag kang ganyan. Hindi porket ikaw ay opposition kay Vico Soto. Hindi, kasi tama naman si Vico Soto dito eh. Doon lang sa tama. Ayusin nyo lang. Ang ganda nga na sinabi niya dito eh. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Yun! Ganda nun. Yan ang mga kailangang leader natin, di ba? Hindi ko kilala ito si Vico Soto. Binanata ko pa nga ito nun eh. Pero tama yung sinabi niya eh. Di ba? Tama talaga yung sinabi niya. Basta tama ang gawin nyo, akong bahala sa inyo. Sagot ko kayo. Banggayan nyo yung si barangay. Babantayan natin ito. iNews Pasig, sana may update ka ho dito. Pasensya na, ginamit ko video mo para mag-react. Hindi, sana ho. Sabi ni Garcia, narinig natin yan kay PRRD. Tama, nung panahon na siya ang presidente. Sabi niya sa mga kapulisan, basta tama ang ginawa ninyo, sagot ko kayo. Ito rin ang sinabi ngayon ni Vico Soto. Basta tama ang ginawa ninyo dito, tama yung pagpapaalis ng mga nagpaparaparada, o tama yung pagka-clearing operation, basta tama ang ginawa ninyo, sagot ko kayo. At ikaw naman, Mayor Vico Soto, sagot kita. Hindi, walang biro. Basta makita ko yung video nyo dyan sa iNews Pasig, sagot kita. Banata natin yung animal ninyong barangay, Hindi, kasi hindi ho dapat ganyan, di ba? Kasi, tanungin ko kayo, pagka nakita natin isang lungsod, may traffic, sino ba sisisihin natin? Yung barangay captain? Di ba, unang sisisihin natin yung mayor, walang kwenta yung mayor dito. Walang yung mga traffic enforcer dito, puro pera-pera lang. Ganyan eh. Sino ba sisisihin? Di ba, mayor? Bakit hindi mayor ang paggalawin natin? Yun lang, kasimple ho yun. Wag na ho tayo dumaan sa batas. Lalo siyang yari sa batas. Under ho talaga ng mayor yan. Karapatan ho ng mayor yan. Juliet, si Omlikawas Shuttle. Pakahirap naman ang pangalan mo.
Ngayon ako. Tuloy. Ako, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan eh. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. May sarili palang mundo yung barangay captain na yan. Lahat na pumayag, nasa 20 na. Siya gusto niya na kagad. Agad-agad. Panalo na ako eh. Oh. Diyan pala, makikita mo na kagad kung anong ugali ni barangay captain. Di ba? Obvious na obvious. Parang, ika nga eh, talagang, ganun sa kapangyarihan. O di okay lang, karapatan niya yun. Nasa loob siya ng batas. Pero, pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan 100? 600? More than 600 traffic enforcers sa buong Pasig. Magtanong po kayo kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganto, pakawalan si ganto, kahit isang beses. Tanungin niyo, isa-isahin niyo yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Oh. Malupit yun ha. Hailey versus salamat po. Hindi, alam mo, malaking bagay yun. Yung sa baba pa lang, may ganyan na kagad na respeto. Ibig sabihin, hindi ginagamit yung kapangyarihan. Alam naman po natin sa Pilipinas. O, kaya nga nayari si Nebria, di ba? Bakit? Sa Pilipinas kasi pag nahuli, tao ko ni Mayor. Magaling pa nga yan. Yung mga nahuli, alam pa nila kung kanino yung boss nila eh. Kung MMDA ba yan o LGU enforcer. Pag LGU enforcer, sasabihin nila, alam mo, tao ko ni Mayor. City Hall ako nagtatrabaho. Tropa tayo, tropa. O sinabi nito, ni isa hindi ako tumawag. O, di ba? Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sasabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klaseng tao yan? Ay, grabe naman yun. Grabe naman yun. Mula sa opisina daw, merong ganun. Yung, wag hulihin yan, ha? Tao ko yan. Ang lupit ng barangay captain na to, ha? Barangay! Kapitan! Kaano-ano nyo yung kap na kalbo? Bakit ang yabang ninyo? Kap! Yung totoo. Feeling nyo ba, mayor na kayo? Klaseng opisyalis yan. Anong klaseng leader yan? Ang leader dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permiso niya? Anong klase yan? Ibang level to si Kapitan, ano? Ibang level si Kapitan. Bawal ulihin ang walang abisyo ko. Grabing abusado. Alam mo, dapat, Mayor Vico, sampahan nyo ng kaso yung animal na yan. Saan bang yan? Saan ba yung barangay na yan? Mapuntahan nga. Ma-interview nga natin yung si barangay captain. Bakit ang kapal na mukha? Feeling niya talaga, ha? Feeling niya talaga na yun ang sinasabi ni Mayor Vico dito, ha? Hindi ho tayo nagsabi. Si Mayor Vico nagsabi. Kapitan Barbel ba ito? Sino kayang kapitan ito? Ano ba apelido mo? Romualdez? Oh. The president is Romualdez? Ay. Ganun ba? Sinugod pa. Sinugod pa kayo? Pinuntahan po kami rin. Basta kayo, sagot ko kayo kasi tama ginagawa niyo. Sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa.
Ako marami akong naririnig, marami akong nababalitaan. Kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi. Dun sa mga nababalitaan ko, dun sa naririnig ko, mga abuse of authority, mga botante galing sa Rizal. Kasi wala naman akong ebidensya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa. Ay hindi ako papayag ng ganyan. Nako. Unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nako. Nakakahiya naman sa mga taga-Barangay de La Paz. Tayo ginagawa lang natin kung anong tingin natin ng tama, nasa loob tayo ng batas. Nako. Huwag ganyan. Yan. Mukhang malupit tong mayor na to. Hindi, alam mo, maganda ito pagsubok ito, ika nga, di ba? Maraming salamat kay Rago tsaka kay Nene. Hindi, pagsubok ho ito. At totoo lang, maganda ho itong nangyayari na ito. Pagsubok ho sa pagiging leader ho ni Vico Soto. 'Di ba ho? Bilang isang maganda hong yan senyales na kasi alam nyo, sa buhay, ito lagi nyo tatandaan, isang gems, lesson sa buhay. Meron tayong mga pagsubok na dinadaanan na akala natin maliit na pagsubok. Pero actually, yung pagsubok na yan, yung trial na yan, yan ho ay isang stepping stone para sa mas mataas pang maaaring pupuntahan mo sa buhay. Diba? That's what you call fate. Ibig sabihin nun, meron ka pa talagang isa pang destiny na kailangan mo munang malagpasan ho itong mga maliliit na alam mo yun, pagsubok. Minsan nga, pagbagsak, di ba? Parang ganun di ba? May mga pagkatulad nung kay Mocha. Kung panoorin nyo ho yun sa kanyang page, ewan ko, sinare ko yun sa Banat Bay. Ano ho yung pagsubok sa kanya? Yung siya ho ay sumemplang. At nabalian dito, nagkaroon na siya ng titanium dito sa kanyang shoulder, di ba? Because of that, maraming disappointment na nagsabi sa kanya, huwag ka na kasi magmotor, mahirap yung motor, masyado kang payat, mahihirapan ka dyan sa GS, yung mga ganyan-ganyan na mabigat yan. Pero hindi siya tumigil. Yun lang, parte lang ng pagsubok at eventually, siya po ay nagpatuloy, di ba? At ang ginawa niyang pagpapatuloy ay nag-train ho uli siya. And I know that kasi nagpahanap siya sa akin ng training kung saan ba pa-train. So nagpa-train huli siya. At after that, doon ho pala yung success na mag-Philippine Loop. Alam niyo po, para sa isang rider na mag-Philippine Loop, maniwala ho kayo sa akin, yan ho isang accomplishment na hindi ho nagagawa ng isang ordinaryong tao, rider. Kahit nga ho ako, hindi Kasi ang tindi ng Philippine Loop po para ikaw ay ma-awardan na Philippine Looper ka na. As in, pagod, pawis, tanggal ang pagpapakit mo dyan. Kaya nga yung mga lady rider na panay picture lang, panay IG lang. Maniwala ka sa akin, baka ang biyahe lang yan hanggang BGC lang Iba ho ang Philippine Looper. Pag ang Philippine Looper, talagang lahat na ng weather dinaanan mo. Bumabaha na, umuulan, bumabagyo, pagod, init, ganyan katindi ang Philippine Looper. And sabi ko nga, nung napanood ko yun, ipanoorin nyo sa page ko po yun it wouldn't be sweeter kung hindi siya sumemplang nun. I'm not saying na ginawa ng Lord sa kanya yun to be sweeter or whatsoever o para lang mas maganda. Hindi naman Kaya lang, somehow, it does encourage more people. Di ba? Sobrang encouragement yun. Mantakin mo ito, babae ito. Sobrang payat nito. Kinaya ang GS1250. Ang bigat nun, ang taas-taas nun. Tapos at the same time, meron pa itong bali dito. Hindi mo nga pwedeng galaw-galawin yun dito ni Mocha, hawak papitik, ganun-ganunin mo. Niloloko ko minsan yun Ginaganong-ganong ko yung dito niya. Aray! Maganon-ganon yun Hindi ko pwede. Kasi nga talagang may tas tumutunog talaga siya. Ewan ko, ba't ganun? Sabi ng doktor, di daw tutunog. Tumutunog siya sa mga ganun. Mahirap po yun. Pero at the same time, ma-encourage ka. Kung kinaya nito, kakayanin mo din. Di ba? Ibig sabihin, that's a encouragement to people.
na walang niya, na Philippine loop pa to. Kahit sa gitna ng kanyang tindi ng kanyang pinagdaanan. So the same thing with Vico Soto. Maybe pag nalagpasan niya yung ganitong problema ng palakasan, di ba? Alam naman po natin sa Pilipinas, number 1 problema yan. Yung palakasan. Pag yan nasolusyonan niya, ibig sabihin, hindi siya natakot, hindi siya na umatras sa ganyang laban, posibleng maging pang-national siya. Tama, mali. Di ba? Pwede ho yun. Nako, I'm wishing na sana yung mga tatakbong national galing ho sa LGU. Malaking bagay ho yun. Kasi sila ho talaga yung may alam sa mga ganyan, yung mga nangyayaring ganyan. Maghanap po tayo ng leader na galing sa LGU at mga batang, mga bibo na may paninindigan. Hindi naman ho kaya ni Isko mag-isa lang ho. Diba? Eto pa ho, meron akong isang ibabalita lang ho sa inyo. Maganda ho din ho to. Ito hong overwhelming support ng mga senador natin sa MTRCB. Alam nyo, isa hong nakikita kong magaling na leader din. Although it's not sa LGU, pero itong MTRCB. Itong actually Soto rin niya rin ho ito. Alam nyo, mabigat ho ang trabaho ng MTRCB. Akala ho ng iba kasi madali. Kasi nga, yung nakarang MTRCB walang silbi. Totoo. I can say that to you face to face. Bakit? Nakasama ni Mokay eh. Wala ho talagang silbi yun. Ang gusto lang mangyari nun, self-regulation. Hindi ho yun ang mandato ng MTRCB. Bakit? Takot ho kasi siya. Kasi congressman ho ito ngayon eh. Congresswoman tong dating MTRCB chairman. Politikong-politiko dating nun. Takot ho siyang banggain yung mga nasa industriya. Bakit to? Alam naman po natin ang fanatic na mga tao pagdating sa artista. O, di ba? So pag kinontra mo yan, grabe hong bash. Kaya nga ho itong ng chairman ngayon na ito si Soto kitang-kita naman po natin binashu siya nung panahon na inanyo niya ho itong kila Vice Ganda, 'di ba ho? Kitang-kita natin. And yet nanindigan. And alam naman po natin minsan yung mga ganyan tinatawagan ho ang ilang mga senador at para ho gumanti sila pagdating ng budget deliberation. Pero alam niyo na nagulat nga ako dahil grabe overwhelming po ang suporta ng mga senador natin sa budget ng MTRCB. Simulan na ho natin dito. Yan, ito ho kay Cayetano. At sabi nga niya dito, ina-urge niya pa nga na parang lawakan pa ang gawain nitong MTRCB. Sabi, ang ganda ho na sinabi niya dito. I wouldn't mind if the MTRCB would have good amount or few millions for its research project on continuing research program to keep itself updated. Kasi nga, for the MTRCB, as you look at the film and television, I would encourage you to make a study to look at it contemporary Filipino values that we cannot agree. And then look at the new digital media like Amazon, Netflix, and HBO. Alam mo, maganda ito. Although, some people would say it na parang censorship to. Pero alam nyo, ito honestly, sobrang sama na ho ng mundo ngayon. Sobra ho na yung influence ng social media. And it's not bad to balance it somehow with some censorship. Para naman hindi ho talaga babuyan na lang na nangyayari sa media. Diba? Sa social media. Kasi babuyan na lang ho. Kaya nga nagpapasalamat ho tayo sa MTRCB at dun sa kapisanan ng mga social media vloggers na tayo nakasama ho din doon na para ho kahit pa paano ma-retain pa rin po yung sa social media. Hindi ko naman sinabing kailangan puro na lang cartoons ang ipalabas. Hindi naman ho ganun ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin a little bit of balance, di ba? Sa buhay na ito, hindi lahat ng sobra ay masama. Di ba? Lahat naman ng kulang ay lalong masama.
So kailangan, dapat to balanse ho ang bagay-bagay. And ini-encourage pa nga ho nito ni Cayetano dito na palawakin pa ang kapangyarihan o ang mga gagawin pa ng MTRCB. O ito naman, si Tolentino naman din. Ang ganda rin na sinabi niya dito. Being once part of the Philippine movie entertainment industry, ayan, si Tolentino, tama, di ba? Siya ho'y dating board. Naalala nyo siya, kasi ang dati, MMDA ho ang, di ba, pagdating sa yung every December, napaka-importante po niyan. Metro Manila Film Fest, MTRC, ang MMDA po ang namamahala dyan, kasama ang MTRCB. So I support the initiative as well as the upgrade and the immediate passage of the budget proposal of MTRCB. So, ayan din ho, maganda ho din na sinuportahan ho din ni Tolentino ang MTRCB. Yung panalo talaga. Which sabi nga dito referring to Senate Bill number 1940 which seeks strengthen and expand the mandate. Yun. So, suportado rin niya yung pag-expand ng mandate ng MTRCB. Panalo, panalo. Hindi totoo ha. Gusto ko yan. Lalo na ngayon ng mga... Kasi naman itong mga social media influencer din natin Pasensya na ha. Dumadami na talaga ang toxic Yung mga kumikita sa hate views. Yung hindi alam nyo, there's no problem with criticizing. Okay din yun. Pero wag naman all throughout lahat na lang negative ang inilalabas mo. Di ba? Hindi naman tama yun. Ano kasi rin dun? Wag naman po sanang ganun. At the same time, ito namang mga ilan din, para magkaroon ng viewers, kung ano na lang ng gusto mong tequila. Di ba? Di rin naman tama ho yun. I mean, hindi ko naman sinabing totally eradicate sexiness sa social media. Hindi mo maalis yan. Di ba? Pero balanse naman. Wag naman, hindi porket walang ginagawa ang gobyerno noong mga nakaraan, ibig sabihin malaya ka na talagang ipakita. Meron din naman censorship kahit papaano. Kasi minsan nakakalusot talaga I mean, eto. Some lalo na artists, they're pushing it to the limit, 'di ba? To the point na talagang ipapakita nila yung dapat nila ipakita ay hindi dapat pala nila ipakita, pinapakita nila sa social media kasi ano ba ang parusa? Maliit lang, 'di ba? Matanggal lang Facebook mo, matanggal lang mo. Hindi ho yun, pero hindi ho maganda ho yun. Sana man lang magkaroon pa na mas matinding parusa kahit papaano maging responsible kasi ang nangyayari, i-break lang nila yung parang limit para mag-trending sila tapos tanggalin na nila. Ano point doon? Trending. Di ba? Ayun lang. Okay, natanggalan namin, trending. Dapat may pananagutan sa batas, di ba? Yun ang kailangan dito. Ito rin, sabi naman din ni Senator Robin Padilla, ito, patungkol sa MTRCB, suportado rin niya ang MTRCB. Dapat magkaroon, ito talagang suportado rin niya po yung, actually siya nga nag-author nung Senate Bill 1940 authored by Padilla. In his bill, Padilla stressed the need for MTRCB addressing the changing demands of our time. Ako, agree ako dyan. Saludo ako dyan. Talagang sana ma-regulate din ang social media. Tama, kasi wala hong nagbabantay. Kaya ganito ang social media, yung fake news. Wala hong nagbabantay. Yung kapisanan ng social media, maganda ginagawa. Nagdedemanda. Pero it will take time. Diba ho? Kaya tulad ho nangyari do sa demanda nila sa mga sexy actress na naglabas sa social media, mahahaba yung panahon. Iba pa rin pag nandyan na yung MTRCB na pag sila umaksyon, mabilis. Kasi nga, meron na silang mandate na bantayan. Yun ang kailangan para mabilis ang galawan. Kasi kung ikaw ay kaya katulad nitong yung
sa isang artista ng ng Viva Max, di ba? Bago pa matanggal yung nilabas niya, pinagpiestahan na. Baka na-download pa. Di ba? Tanong natin kay Boss Randall kung na-download niya ba yun. Di ba? Sana kasi kung may MTRCB na nasakop niya na ang social media o kahit pa paano, lalo na sa akin may mandate. So, Netflix o whatsoever. Hindi pa naman yan may RRR pa naman yan kung papaano yung rules na mangyayari. Pero magandang simulan na. So, saludo po ako sa mga senador nito, si Senator Padilla, Senator Tolentino at si Senator Cayetano. Yung mga ganyan kailangan talaga natin para mapangalagaan po natin ang ating kababayan. Alam nyo, ito may kwento lang ako. May pinanunood ho kasi ako. Nakalimutan ko nung title nun sa Netflix. Yung isang serial killer na mga babae sa Amerika. Meron siyang series talaga. Tapos meron pa siyang documentary. Nakalimutan ko nung pangalan nun. Tapos dun sa documentary, alam nyo, doon na-reveal kung bakit siya ganun. Kasi may asawa siya. Sa harap ng asawa niya, matino siya sobra. Pero meron siyang isang buhay na hindi hindi ho alam ng ibang tao. Tapos law student to. Law student. So siya yung sabi nga, hindi siya yung typical ng serial killer. Hindi ho siya yung typical na rapist. Sabi ko nung pinapanood ko to, alam nyo nung tiningnan yung pinaka-root cause ng kanyang pagiging, ang dami niyang napatay, ang dami niyang, as in, brutal ang ginawa niya doon sa mga babae. Alam mo, pinakasimula nun, pornography. Doon siya nagsimula. Dahil lang doon sa pornography niya na yun, na siguro, nung bata siya, hindi niya iniisip na magiging ganun siya. Diba? It's because malaya Malayang-malaya ang mga tao doon. Hindi ko naman sinabing ma-eradicate yun. It will never be eradicated. Ang pornography, it's a multi-million business na hindi mo ma-eradicate. Pero yung maiwasan lang ba sa bata hanggang ma-build do yung kanyang moral ugali. Alam mo yun, yung morality niya maayos, hindi doon magsimula. Kasi ito, mula yun, si Ted Bundy, tama po kayo. Mula bata, doon na daw siya, babad na ho siya sa pornography. And hindi niya namalayan, pagtanda niya, it gives him pleasure in doing that. Alam mo yun? Yung manggagahasa at pumatay. At mga radikal yung pagpatay niya. Ha? The pleasure na nabibigay sa kanya yun, nagsimula ho kasi siya sa bata ng pornography. It is a lesson, sabi ko nga sa Pilipinas. Kasi marami nagsasabi, kasi kasalanan din naman ng nagpapasexy. Yan ang pinaka bullshit na na reasoning ng tao. Kasalanan din kasi ng mga So anong gusto ninyo? Magbalot na lang ho tayo. Hindi ho effective yan. Maniwala ho kayo sa akin. Sa Middle East, balot na balot ang tao doon. Tanungin ko kayo, walang manyakol? Wala. Wag ho natin isisi sa damit. Isa ho ngayon sa mga matitinding mga manyakol Nandyan ho di ba? Alam ko ho yan. Nabuhay ho tayo ng matagal din ho dyan sa Qatar. Number 1 mga manyakol yan. Kahit balot na balot ng mga tao dyan. Wala ho siya damit yan. Pero kasi napaka-importante na mabantayan kahit papaano. Ako yung bata, yun lang. Until na magkaroon siya ng sapat na pag-iisip, bantayan ho natin sila. Paano mangyayari yan? Simple lang ho. Kahit papaano, ma-regulate. Hindi ko sinasabi ma-stop ng MTRCB lahat. Hindi ho mangyayari yun. Napaka-imposible nun. Pero somehow, regulated ba? Na lalabas lang ito sa mga may ganitong edad. Yung magkaroon ba ng ganun ng power ang MTRCB, somehow,
it would really help. Not eradicate, but it would help. Yun lang ang gusto kong sabihin. Kaya ako, nakakatuwa dahil ang ating chairman sa MTRCB ay may bayag. Yun ang totoo. Mahirap pong kontrahin yan. Mahirap po makakuha ng suporta sa ganyan yung ginagawa ng MTRCB natin na ang hirap po. Kasi kita nyo naman ang batikos, ang banat ng mga panatiko ng Showtime sa kanya. Oo, halos bashing talagang matatanggap. Tsaka yung bashing sa kanya matitindi pagbabasahin ninyo. Radikal, akala nyo, hindi totoo, akala nyo mga tanso lang ang mga wild, yung mga sa pag-comment. Hindi, yung mga panatiko niya mga yan ng Showtime, wild. Mga comment nila talagang sana maanya ka, ganun talaga mga siraulo. Diba? Kaya saludo ko dito sa chairwoman ng MTRCB. Palakpakan. Madam, tuloy nyo lang huyang laban na yan. Marami hong kababayan ninyo ang hindi nyo lang alam sumusuporta sa inyo pero tahimik lang. At natutuwa sa ginagawa nyo dahil naiinis na rin po sa nangyayari sa social media na parang wala ng batas. Naiinis din dahil sa telebisyon pinapakita ho yung mga bastos. Hindi lang ho sila nagsasalita pero suportado nyo po yung ginagawa suportado nila yung ginagawa ninyo. Palakpakan natin. So hanggang dito na lang po muna tayo. Panahon na para mag-ikot ulit sa San Francisco. Boss Randel, tapos na ako, hoy! Mag-ikot na tayo, anak ng wewe, tulog ka ng tulog. Boss Randel, gising na. Tapos na ako, halika na, tapos na trabaho ko. Mag-ikot na tayo. Tutulugan mo na naman ako. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo sa susunod. Over the weekend, sa mga marami siguro sa mga mga kababayan natin sa LA. Okay? Over the weekend, nandiyan po kami sa LA. So, magkita-kita ho ulit tayo. Kung meron nung makipag-coordinate po kayo kay Roy Banares dahil mandan po kami sa LA this weekend. Okay, this weekend lang. Tapos babalik na kami dito sa San Francisco. So, kung gusto nyo makita ako at si Mocha, hindi lang ho kami makasagot ngayon kasi ang tagal dumating ng passport ni Mocha kaya na-delay ho si Mocha ng ilang araw. At parating pa lang ho siya ngayong gabi. Kaya by the weekend po kami magkikita-kita papunta. Hindi, magkikita na kami mamaya. Tapos punta kami ng Hollywood ho dyan sa LA. So kita-kits ho tayo dyan para ho dun sa awarding ho na matatanggap po namin ni Mocha at saka ni Senator Bongo at saka ni Pangulong Duterte. Pero hindi ho darating si Pangulong Duterte. Hindi rin darating si Senator Bongo. Linawin ko lang. Baka may mapustrate kayo. Bakit wala sila? Hindi ho sila darating. Alam niyo naman si Pangulong Duterte. Hindi naman pupunta ng Amerika yun eh. Okay? So kami lang po ni Mocha pupunta dyan ha. Linawin natin. Baka ma-frustrate kayo. So kung gusto nyo makipag-meet, si Roy Banariso at si Boss Randel ang magko-coordinate. Maraming salamat po. God bless everyone. We hope to see you again. By Monday na ho tayo magkita-kita ho ulit. Kasi Biyernes na ho. Ano nga ba daw araw dito? Ay, Thursday pa lang pala. Okay. Tama. Pasensya, naguluhan ako Wednesday dyan, Thursday na ho dito. Okay? Tama ba? Okay. Hindi. Friday na pala dyan. Ang gulo mo. Magpa-Friday na pala dyan. Thursday na ho dito. Okay? So, kita-kits. Bye-bye. God bless everyone. Pasok. Many people have no idea what is the gospel. The gospel means good news. But what is the good news? Jesus died for my sins, buried, he rose again on the third day to prove that he is the Son of God. The gospel is so amazing. It gives all of us a new beginning. Some of us have known Jesus, but you've turned away and you think you are finished. No. You are never finished. The gospel gives you every day
a new opportunity to walk and serve Jesus. And that, my friend, is why once you know the gospel, it goes to your heart, it transforms your life.